Meron na naman pong naganap na pagsabog. Ilang bahay sa Marilao, Bulacan ang napinsala matapos sumabog o nagkaroon ng pagsabog sa isang planta ng kemikal doon. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nagsimula ang pagsabog sa isang tangke ng naturang planta. Wala pa naman naiuulat na sugatan. Posibleng tinamaan daw ng kidlat ang tangke na naglalaman ng agwa oksinada, kaya raw sumabog. Wala sa Marilao, Bulacan, nakatutok live po ito si Ivan Mayrina. Eksklusibo. Ivan. Yes, Mike, hindi bababa sa 30 bahay ang napinsala dito sa barangay Loma de Gato, bayan ng Marilao, Bulacan, kasunod ng pagsabog ng isang tangke sa isang pabrika ng kemikal dito sa lugar bago maghating gabi kagabi. Isa, Mike, sa mga pinakamalubhang napinsala ay ang bahay na yan na nakikita nyo yan, na pag-aari ng isang Julieta Abiertas na nasa kabilang kalye at humigit kumulang 100 metrong layo. Nabagsakan ito ng isang malaking piraso ng bakal na bahagi ng sumabog na tangke at halos wasakin itong harapang bahagi ng kanyang bahay. Maliban sa napinsala ng mga nagliparang bahagi ng tangke, maraming bahay din ang nasira dahil sa napakalakas sa pagyanig na idinulot ng pagsabog. Katunayan, pati itong istasyon ng bumbero at pulisya na may 300 metrong layo mula sa pabrika, napinsala rin. Bumagsak ang bahagi ng kanilang kisame at nabasag ang ilang mga salamin sa kanilang mga bintana. Batay, Mike, sa paunang investigasyon ng pulisya at base na rin sa kwento ng caretaker sa pabrika, kasagsagan umano ng ulan kagabi nang mapansin ang tangke ng kemikal na tinatawag na hydrogen peroxide o yung nabagit mo nga na agwa oksinada ang nag-init na sinundan ng pagsabog. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano naging sanhi ng pagsabog, pero nakipag-ugnayan na raw ang may-ari ng pabrika sa pulisya at nag-ikot na rin sa mga naapektuhang residente at nangakong sasagutin ang pagpapagawa sa mga nasirang bahay. Sa kabutihang palad, Mike, walang naiulat na namatay o nasaktan sa nasabing pagsabog. Narito ang magkasunod na pahayag ng isa sa mga napinsalang bahay at ng investigador sa insidente. Dapat, kung po pwede, isara na. Hindi pwede kaya yun? O, yun. Pero kung kayo pa masusunod, gusto niyo maisara na? Kung ako masusunod, Bakit po? bakit ang daming napinsala antayin pa ba nating may mamatay? Ayon dun sa sa kanila, kausap po namin kaninang umaga, ang sabi nila natamaan daw ng kidlat. Mike, hanggang sa ngayon ay sinusubukan pa rin natin kunin ng panig ng may-ari ng pabrika at gayon din ng lokal na pamahalaan kung anong kanilang plano kasunod nga ng insidente ito kagabi. Mike. Batay dun sa pinalabas mong video, Ivan, nakita namin, pagsabog lang ang naganap, walang sunog. Tama ba yun, Ivan? Tama, Mike. Walang naiulat na sunog dahil tinignan din natin ang incident report dito sa Bureau of Fire Protection dito sa bayan ng Marilao at wala naman silang nirespondihang sunog kasunod nga ng pagsabog hating gabi kagabi, Mike. At sinasabi mo wala pa rin payag ang mga nangangasiwa ng pabrika na yan, lalo na tungkol sa pinsalang idinulot ng pagsabog ng tangke nila, Ivan? Sa atin, Mike, wala pa silang naging pahayag at hindi pa tayo hinaharap. Bagamat kaninang umaga, personal daw nag-ikot mismo yung may-ari ng pabrika at tinignan ang naging lawak ng pinsala sa mga apektadong residente at siya mismo raw ang nangako sa kanila na ipapagawa ang mga napinsala nila mga bahay. Maraming salamat, Ivan Mayrina.